Hi guys, it's me Joanne. Welcome to my channel. So ang ibabahagi ko sa inyo ngayon guys is yung gastroesophageal reflux disease o mas kilalang GERD. So bakit ko ito itatopic ngayon or i-share sa inyo ngayon? Kasi based on my experience, based on my diagnosis back in 2019 after I came back from Philippines, nag-vacation kasi ako, and then mga a few days na nandito na ako galing sa Pilipinas, may naramdaman ako. Kumbaga may naramdaman ako sa aking lalamunan, like on and off lang siya. Nung time na yun, parang sabi ko sa sarili ko, parang may something, para bang may ano ka, parang may sipon ka na 'di ba pag sinisipon ka or kung baga lalagnating ka, alam yung masakit yung lalamunan mo. Pero yung akin, hindi siya masakit, pero parang may nakabara, parang may something na hindi mo ma-explain. So, nung time na yon hindi ko siya pinansin. Sabi ko, kasi nawawala siya, bumabalik, on and off siya. So, sabi ko, okay. And then, mga 1 month na nakakalipas, so, parang nagstay na siya, hindi na siya nawala. Yung mga yung parang yung nararamdaman ko, hindi na siya nawala, nagstay na siya diyan. Tapos may time talaga na parang nahihirapan ako, tapos yung nangangasim yung aking, kumbaga yung aking lalamunan na I feel something there kasi alam mo kung ano nangyayari sa sarili mo pero hindi mo lang talaga siya explain kasi may mga bagay talaga sa ating katawan na gusto natin kumbaga i-explain sa isang tao pero hindi mo ma i-explain kasi syempre ikaw sarili mo hindi mo rin maintindihan. So nung time na yun, I told to my husband, na sabi ko sa kanya, bakit ako nagkakaganito? Bakit may ganito na nararamdaman ko? So, I was in panic kasi syempre, nagkaroon ako ng history ng tuberculosis. Sabi ko, baka bumalik. So, nung time na yun, bumunta kami sa tawag na ito, sa doktor, yung pinakasikat talaga na buong Europa, yung hospital na confinean ko na kumbaga yung ginawang pagsusuri ng aking tawag nito ng aking throat. Hindi lang kasi basta-basta na pupunta ka lang ng doktor, sasabihin na may may gastroesophageal ka, may reflux ka, something like that, or may GERD ka, or may ulcer ka, something like that. So hindi ganoon. So may mga malalalim pa talaga na mga pagsusuri. So ano nga ba yung gastroesophageal reflux o mas kilalang GERD? So guys, ang gastroesophageal ay isang black flow na katas ng nanggagaling sa ating tiyan. Kabilang ang mga acid at yung mga natutunaw na pagkain sa ating tiyan ay kumbaga nagbubuo ito ng gastroesophageal reflux disease. And yung ano-ano yung mga sintomas ng gastroesophageal. So ito yung mga sintomas. Yung first is yung common talaga, yung common na esophageal, yung paulit-ulit na sakit sa puso na yung feeling mo na para kang inaatake sa puso at yung feeling mo na parang mainit yung puso mo, parang kumukulo. And but the point is hindi yun atake sa puso. Hindi nasusunog yung yung heart mo, hindi. Kundi yun ang tinatawag na heartburn. Kumbaga kasi mataas yung acid mo sa tiyan, tapos yung pag bumabalik sa itaas, syempre yung ating heart is nandito, syempre nadadaanan siya. So yung mga nararamdaman mo is yung mainit, tapos yung mainit yung parang may hyperacidity ka, may hyperacidity, mataas yung acidic mo. So yun ang number 1. Tapos yung number 2 is yung
nahihirapan kang makalunok. Yung iba nahihirapan makalunok. Ako, thanks God, hindi ako nahirapan ng ganun na makalunok. Yung akin lang is para talagang may nakakasagabal yun. Tapos yung pamamaos, may time talaga na nawalan ako ng boses, pero bumalik siya. Yung time na yun na nawala doon na ako kasi kumbaga nag-worried talaga ako. And then yung pakiramdam na may bukol, like what I said, parang may bukol na nasa yung lalamunan, tapos as in talaga sasabihin mo talaga na parang may something. Kasi pumunta kami ng doktor namin, yung family doctor namin. Inexplain ko talaga kung anong nangyayari sa aking katawan. Tapos may time talaga na as in super hapdi yung yung skin ko talaga, as in super hapdi. Tapos lalo na pag like now hindi pa siya nagwe-winter, but pag lumamig talaga guys, as in yung feeling, hindi mo maintindihan talaga na para kang nasusunog, na parang hindi mo maintindihan. As in talaga parang burning yung skin mo. And then, yung sunod naman is ubo ng ubo. Ako nung nasa Ostende kami, nasa seaside kami. Kumbaga yung asawa ko parang na-worried sa akin kasi sabi niya, bakit ikaw ubo ng ubo pero normally talaga yung fresh air na galing sa dagat is normally hindi ka inuubo. Pero ako guys, constant. Since dumating kami sa seaside, as in hindi na talaga siya nag-stop yung ubo ko. As in, until natapos namin yung vacation namin doon, as in ubo ng ubo ako. Pero pagbalik namin dito, as in parang nawala siya. Nawala talaga siya. So sabi ko, ano kayang nangyayari? Hindi pa ako na-diagnose noon na may silent acid reflux. And then the next is yung feeling mo na may mucus, na parang may plema. Parang may plema yung lalamunan mo na palagi kang nagano parang ganun, palagi mong clear yung yung throat mo kasi akala mo may something na may plema, something like that. So yun ang mga sintomas. So yung akin dito is nagkaroon ako ng yung pamamaos, tapos yung pakiramdam na may bukol, na may nakasagabal, tapos yung ubo ng ubo, tapos yung para akong may tawag nito, may plema sa aking lalamunan, na palaging may plema, na palagi ka talagang palagi kang sinisipon. Yun ang nararamdaman mo, yun ang feeling mo. Ano yung kaugnayan ng gastroesophageal reflux disease at sinusitis, yung sinus? So ako guys, wala akong sinus, wala akong history na sinus. But since na-diagnose ako nitong silent acid reflux, itong gastroesophageal reflux, doon nagsilabasan. Parang unti-unti nang lumabas yung yung sinus ko. Kasi you know what guys, yung sinus, it could be bacterial na mayroon ka sa yung sinus. Kasi dito guys, ito yung sinus, dito yung sinus, ito yung sinus, ito yung sinus ito dito. So, kasi minsan ang sintomas ng GERD, yung gastroesophageal reflux disease, ay maaring gayahin ang ilang mga sintomas ng sinus, ng sinusitis. At patuloy na linilinis ang iyong lalamunan, parang ganito na something like that, ay maaring dahil sa post-nasal drip, yung parang sa kabila kasi dito ng ating ilong, para yung dito natin is may yan, kumbaga may parang may kumbaga sa sugat, parang may nana siya. So nagdri-drip yan. Kaya minsan pag sinasabi ninyo dito na masakit dito yung dito ko, tapos sumasakit yung parang dito ko, it means kasi yung yung sinusitis mo is may infected.
kumbaga may infection, parang kay na-pre-press kasi yan. Mamaya is papakita ko sa inyo yung yung picture. Kasi kaya ko ito nalaman kasi ginawa yung yung parang linagyan yung ilong ko. Tapos linagyan, tapos nakita dito na kaya pala yung boses ko namamaos. And kasi yung ko, yung vocal cord ko is na siya, parang na-infected siya. Kasi yung acid na bumabalik sa galing sa tiyan is kumbaga nagkakaroon siya ng rashes. So yung yung vocal cord ko is a little bit infected, parang red siya kasi syempre pag acid guys, that's normal na masusunog talaga yung yung tissue ng ng vocal cord mo. So that's why I told you, means na may time na nawalan ako ng boses. So yes, yung sinusitis at yung yung gastroesophageal reflux is connected talaga yan. Kung ano yung nangyayari sa ating stomach, lahat ng yan is naaapektuhan lahat. Pero dapat hindi kayo magpanik kasi may mga paraan naman yan guys. May mga paraan na ginagawa naman yung mga treatment. May mga treatment naman yan. At kailangan lang talaga kasi na maging kumbaga, maging tawag na ito, maging relax. Kasi dapat may sapat kayo na diagnosis. Kasi pag hindi sapat yung diagnosis mo, let's say pumunta ka ng hospital pero hindi nila dinig into deep, kumbaga hindi ka nila sinuri ng as in talaga na pinaka malalim na pagsusuri, hindi talaga makikita kung ano yung sakit mo. Kung makikita mo lang dito sa YouTube, sasabihin mo, ganun din yung aking nararamdaman. Baka mayroon akong gastroesophageal reflux disease. No, hindi lahat ng nararamdaman mo dito is nanggagaling sa acid reflux. Hindi natin alam. Dapat talaga is may pruweba kayo na na-diagnose kayo na may na may acid reflux, na may gastroesophageal reflux. So kasi pag nag-self-diagnose lang kayo sa inyong sarili kasi nakita ninyo itong video ko na may mga common yung inyong mga sintomas, best talaga is magpunta kayo sa sa hospital. I know it's very expensive. Kaya nga yung iba nagse-self-diagnose na lang sila or kung ano yung nakikita nila sa YouTube. Pero ina-advise ko lang sa inyo na dapat is talaga kayo, magpatingin din kayo sa doktor. Kasi you know what guys, hindi naman, kumbaga maaagapan naman ito. Wag ninyong palalain yung sitwasyon. And also, syempre, magkaka-combine na dito yung depression, yung anxiety. Kasi syempre, nai-stress ka kasi hindi mo alam kung anong mayroon ka, anong nangyayari sa katawan mo, bakit may ganito ka. Kumbaga, syempre, kailangan mo rin mga sagot sa mga katanungan mo, right? I know, I understand. Kasi nung time na yun talaga, nagkaroon din ako ng frustration kasi natakot ako na ayokong bumalik yung aking sakit na tuberculosis. Kasi syempre hindi talaga madalian yung gamutan nung time na yon. So sabi ko, sana hindi. Tapos syempre naging positive naman na sabi nila na hindi bumalik. That's a good kumbaga para sa akin. Yun ang positibo nangyari na hindi siya bumalik. Kasi kung bumalik siya, it is really difficult to take back again the medication. And I know maraming mga side effect. I know all medication may mga side effect. But kung yung purpose mo talaga is mag-heal ka, of course, why not, right?